Hi guys, this is Ashley Jong. Today pag-uusapan natin yung mga karaniwang scams dito sa South Korea at kung paano natin ito maiiwasan. Maging Korean man or kapwa Pinoy, dapat alerto tayo palagi. Yes, kahit po Filipino. Minsan sila po yung unang nanloloko kaya ingat-ingat din. So ano yung mga common scams dito sa Korea? So number one, voice phishing. So, ano yung voice phishing? Yung voice phishing minsan may tatawag or magpapanggap na police, immigration, o sa court, or bank staff. Tapos may sasabihin sa inyo na, may kaso ka, ganito, ganyan, na-block yung account mo, or may emergency, ganyan. Tapos hihingan ka nila ng pera or di kaya ng information. Kapag may ganun na tumawag sa inyo, never give your details over the phone. Wala pong government agencies na humihingi ng personal information through phone. Okay? Number two, online shopping scam. So, siguro naman may nakaranas na sa inyo yung online shopping scam na yan. So, nagbayad ka na para dun sa produkto pero hindi dumating. Yung pala, fake seller. Madalas na sa Facebook, KakaoTalk, TikTok yung mga yan. Kaya mas okay na mag-stick kayo sa mga trusted platforms like Coupang, Gmarket, or Naver Store, or kung anumang favorite nyo na online shopping mall. Okay? Next, number three, romance scam, or yun yung sinasabi yata na date scam or love scam. So, from the word itself, di ba? Biglang may gwapo o maganda na makikipagkilala sa inyo online, madalas sa Facebook, TikTok, or Instagram niyo sila makikilala. Magme-message sila, sweet agad, pa-cute, yun nga, makikipagkilala, tapos manliligaw na, mabilis yung ligawan. Sa umpisa, mukhang harmless sila. Magka-chat kayo araw-araw, may video calls pa hanggang sa ma-fall ka na talaga, aray. Pero eto na, kapag nahulog na yung loob mo, doon na magsisimula yung modus nila. Minsan, sasabihin nila, kailangan nila ng pera, pahiram naman, or may package sila na ganito, pero hindi nila makuha, kailangan nila ng pang-deposit na pera, or minsan naman, sasabihin nila may easy way sila na alam to earn money, like website or app daw na maganda yung kitaan. Tapos, kailangan mo mag-invest. At dahil tiwala ka na nga, minsan kahit wala kang pera, maglo-loan ka para matry mo lang yon. Pagkatapos mong mag-invest or pagkatapos mong mapautang yung tao kung nangutang man, bigla na lang mawawala. Tapos kung nag-invest kayo, biglang mawawala yung pinag-investan nyo na website. At pati yung kachat nyo nga yun, nawawala na parang bula. So, reminder, okay? Kung hindi mo pa siya nami-meet in real life, at kung pera na ang pinag-uusapan, aba, ay magduda ka na. Okay? Ang tunay na pag-ibig, hindi kailangan mag-invest ng account or investment account. Walang investment na pera. Okay? Love long. Pwede rin i-invest, pero ingat-ingat din. Okay? Next. Ano pa ba? Okay, job offer scam. So, minsan may mag-a-unlock sa inyo ng trabaho na malaki yung sahod. Parang perfect opportunity, pero may catch. Magbayad ka daw muna ng placement fee, processing fee, or deposit. Kapag ganon, walang ganon sa South Korea, okay? Ang legit na employer or agency ay hindi humihingi ng bayad in advance. Kung may bayad bago ka makapasok sa trabaho, aba ay red flag yon. Kaya iwas na, okay? Next, number 5, kababayan scam. Yan yung sinasabi ko, kahit kapwa mo Filipino, maraming scammer.
Alam nyo ba, ang daming tumatawag sa akin, daming lumalapit, humihingi ng tulong. Kasi daw, na-scam. Pag tinanong ko, sino yung nang-scam sa'yo? Alam nyo ba, hindi naman Koreans or ibang lahi. Mas madalas yung nangi-scam sa kanila ay kapwa Filipino. Ang kausap nila ay Filipino din. Maraming ganyan dito sa South Korea. Okay? Di na lang ako magbabanggit ng mga names, pero marami po. Yun na nga. Kung masakit mang isipin, pero minsan talaga nga, kapwa Pinoy natin yung mga nanloloko. Yung iba dyan nangihiram ng pera, katulad ng sinabi ko kanina. Papangangkuan ng trabaho or ng apartment, tapos biglang ghost na. Magtiwala, pero mag-check palagi. Hindi dahil kababayan mo ay sure na yan na hindi scammer or mapagkakatiwalaan. Tandaan, minsan sila yung number one na manloloko or scammer. Bakit? Kasi nagkakaintindihan kayo. Naiipaliwanag nila sa inyo na mabuti. Madali kayong maloloko kasi nga, fluent naman kayo mag-Tagalog or English. As in, okay yung communication, di ba? Mas madali kayong maloloko ng kapwa nyo Pinoy kasi pareho kayo ng salita. So, ano yung mga dapat gawin to avoid na ma-scam? Okay, number 1, don't share personal information. Okay? Yung ARC number nyo, passport, bank info, keep it private. Kahit na emergency pa daw, mag-verify muna kayo. Number 2, check before you pay. Online shopping, job offer, apartment rental, always double check kung legit ba yan. If possible, humingi muna kayo ng ID or contract, lalo na kung Pinoy ang inyong kausap. Okay. Number 3, trust wisely, even with Filipinos. Oo, masarap sana magtiwala agad sa kapwa. Pero real talk, hindi lahat ng Pinoy ay may mabuting intensyon. Minsan pa nga sila yung unang sisira ng tiwala mo. Number 4, be aware of suspicious links or calls. Huwag basta-basta mag-click ng mga text links or mag-download ng mga attachments. Pag duda ka na, abay, huwag mong gagawing mag-click or mag-download. Number 5, report suspicious activity. Kapag may mga medyo suspicious na talaga, tumawag na kayo sa 112 sa police or 1330 sa foreigner helpline. Pwede ka rin lumapit sa mga malalapit na family center. Pwede rin kayo tumawag sa akin or sa mga foreign centers. Okay? So, hindi mahalaga hindi mahalaga kung sino ang kausap mo. Korean man or kapwa Filipino, ang importante ay alerto ka. Don't be afraid to ask, report, or protect yourself. Okay? So, if you need help, just call me. Bye-bye.